What up mga solid subscribers? So ngayon napapanood na itong Lola Amor Raining in Manila official music video, no? So grabe umugong tong kanta na to, no? Grabe kasi halos kasabay nito yung tag-ulan talaga sa sa bansa natin, sa Pinas na, sa lugar natin, na. And grabe, halos kasabay nito, kaya gets ko kung ba't siya sobrang sumikat. Pero besides that, sobrang sikat talaga siya dahil sobrang ganda ng kanta niya. Yung vibe talaga mapapa-jam. Nakikita ko pa ginagamit to sa mga mga cooking show, like yung mga POV habang nagluluto, no? Nakikita ko lang siya, no? So eto na, ayoko nang patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Okay, pasensya na pala kung medyo boss ko at namamaga, kinala muna tonsillitis. Let's go. Kaya sakit, mahirap magsalita. Babayan, oras ng hudyat, 32 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. And as of today, it's been raining in Manila for the past 1,427 Grabe naman! At hindi pa rin alam ng mga eksperto kung kailan ito hihinto. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Nice. Talagang pinapakita nila kung talagang lagay ng bansa natin. It's raining in Manila, hindi kita maririnig. Ano naman yan? I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba? Ano to? Parang may spaceship, oh. Ang kulit. Ewan ko na yan, ha? Or baka ano lang. Pero hindi ko alam. Baka something. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Paumanhin at Basang-basa na yung mga alaga niya, oh. hindi ko masasabayan Sheila? ang iyong yapak Ito sa ko. pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagpikit na lang kita matititigan sa mata. Ba't iniisip niya yung babae si Sheila yung tuko? Na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba nawala ang kitang ng bituin? Sana ganun ka nga pa rin. Ginagawa niya. Ginawa niya ng bahay. 'Cause it's been raining in Manila, Hindi ka ba nilalamig? mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba Someday. nilalamig? Pag wala ang mga Nilagyan pa ng toilet. madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan Weird! dito? Aalin ang ulan sa paradiso. So kahit madulas ay dati malapit ka. Ngayon walang kahati ng init pag maulan. Sana naman tumigil ang ulan. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba nawala ang itam ng Nawala kasi open lang yung taas, eh. ganun ka nga pa rin? Tat. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, Grabe. hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo? Hoy! Puta F!
Niluluto nila si Sheila. Ewan ko, may nararamdaman ako medyo weird vibe ng music video, no? Pero, hindi ko alam pinaka-buong istorya, pero panoorin pa natin, no? Pero yung dating nito is parang yung lalaki is parang, ano siya eh, hindi ko alam yung tamang term, pero sa parang nawala siya sa utak niya, sa sistema niya, parang nabaliw siya or what, dahil iniwan siya nung nasa picture kanina, no? And yun yung naging dating sa kanya, no? And ang dami niya na-imagine ng mga bagay-bagay, no? So, panoorin pa natin, tuloy pa natin to, baka at the end, may kita na yung dahilan kung bakit doon siya sa tuko, no? Nag-ano. Baka yung... Ay, hindi ko alam. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba nawala ang kintab ng bituin? Sana Gagi. But if it's raining Ba't mo kang bibi? Manila, hindi kita maririnig. Nakahiga mag-isang nanginginig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik. Andyan na ang mga tala, oh. Andyan na ang mga tala. Sa ibang sulok ng mundo. Okay. Taon, tumila na ulan sa wakas. Wakas. So I don't get it. Magbasa tayo sa comment section, ha. Medyo hindi ko na-get yung music video, pero I think this is something na beyond my imagination. Kung ba't gano'n? Tara, magbasa tayo. So ito, may nakita ako isang comment dito, no, kay Kim Ardo, no. So ito, may kita nyo naman dyan sa screen nyo, I think, ang daming ano dyan, pero ito yung nakita ko. It's quite funny, but in the Asian region, geckos symbolize renewal, rebirth, and fresh start. It's been 4 years since Sheila left, and after 4 years, he finally moved on. Entices or entices, medyo bobo sa grammar, let's go. As about the meaning of happy in the happy ending, which counterpart the word sa wakas and wakas at the latter part. So ito, yung gecko, which is yung sa ating mga Pinoy is tuko, no? So symbolizes renewal, no? So rebirth, no? So sa madaling salita, ang nangyari dito is hindi siya maka-move on, no? So yung ulan, hindi na alam, marami siyang representation, no? It's either baka yung ulan na yun, baka 4 years na hindi pa rin siya nakaka-move on, no? As in, hindi pa siya nakaka-move on. Di ba? Siyempre, ang ulan, madalas sa atin, ang sinisimbolize ng ulan is parang malungkot ka. Di ba? Pag malungkot ka, pumunta ka sa ulan. And then, ganyan yung bida kanina, yun yung nire-represent niya, no? And, yun nga, no? And then, yung happy, the song that is about the meaning of happy in the happy ending, no? So, yun nga, no? Happy in the happy ending, no? Kasi, parang hina-highlight doon na, at the end of the day, may masaya mangyayari, no? Although na 4 years siyang hindi nakaano, pero at least sa wakas, and yun, hinighlight yung wakas, dahil nagwakas na po talaga yung pinaka-ano niya, pinaka-storya ng buhay niya, no? And yun, naka-move on na siya ron kay Sheila, and ayun, napakaraming meaning nito, ang dami mong makukonclude regarding dito, no? Pero, nagbasa talaga ako kasi as in, hindi ko talaga malalaman yung pinaka-meaning. Kung di ako nagbasa ng mga comments, hindi ko talaga malalaman yung pinaka-meaning nitong kanta, no, as in. So, shoutout sa Lola Amor, napaka-talino nito. Kung wala kayong masyadong knowledge regarding about that, I think hindi nyo mag-gets yan tulad ko, no. Pero nagbasa-basa ako, doon ko nalaman, no. But I love the symbolism of this song. Moving on, coping mechanism to acceptance of fate, and tama yung isang comment na gecko symbolizes rebirth and fresh start, and for me, ulan symbolizes sadness. Tama, ayun ka, sabi ko lang, sadness. Which in this part, 4 years ang ulan, which all duration of his grief. Tama, di ba? Sakto ulit. Di ba binabasa talaga yan? Ito, itong part na to. Yan, yung ulan, yung parang grieving period. Ayun yung part na parang sobrang dilim pa, hindi pa siya nakaka-move on talaga. Sino? For the rain to end means that he is happy, and that acceptance to move on to start again. So ayun, tama nga yung kanina, no, yung conclusion ko, no. Hindi ko pa talaga binabasa to mula kanina pa. Ito yung binasa ko sa inyo, nakita niyo naman, no. Itong comment na to, itong highlight ko yan. And yung binasa ko kanina, no. So ayan,
at least kahit na paano meron ako nakasama na pareho ng thought, no? Let's go. So ayun, sobrang nag-enjoy ako dito. Sobrang mautak talaga, no? Hindi na to the point na, kasi pag isipin mo Raining in Manila, pwede mo siyang i-represent as poverty in our country, no? Parang gano'n. Pero I think para sa akin hindi niya nare-represent dito yung poverty ng ating bansa. Although may kita mo siya yung dating, yung poverty, pero pwede rin siyang yung pinare-represent niya rito is yung parang down na down talaga, kahit yung buhay niya, buhay ng nadamay yung paligid niya, nadamay dahil sa sa kanyang nararamdaman. Kasi di ba, kunyari ako, malungkot ako, broken ako, madadamay ko yung mga nasa paligid ko, pati sila madamay, mahahawa ko ng ganong kasing vibe, no? So parang ganyan yung pinapakita, no? Yung lalaki, nahawaan niya ng vibe yung mga nasa paligid niya, no? So parang ganun lang siya. So marami siyang conclusion, and it's up to you kung anong conclusion niya. Pero I think I will stick to this comment, no? Itong dalawang to, no? So halos yun talaga yung pinaka-nila, no? So let's go, Lola Amor, and hoping makapanood pa tayo ng maraming videos na. So ayun lang, kung meron ka pa comment, double message nyo sa Facebook page na Point of Pen sa DC, Point of Pen signing out. Peace, G.